Kuya, ano problema ng makina? Nilagay mo ba DEF sa tangke ng diesel? Oo pare, kakasimula ko lang, parang sinimulan ko, sabi ko. Tapos suminto ako at hindi ko na ginalaw. Sige baby, nailabas na natin lahat, pati si Alex at si Big Flipper. May tawag tayo para sa towing. Isang 16 na talampakang box truck, maliit na baby. Hindi mas malaki dito. At ako na ang susunod. Kaya si Hawk ang gagamitin natin sa paghila na to. Magagalit lahat na nagsasabing pang show lang si Hawk. 2.0 kasi sino ang gagastos ng milyon para lang sa trope yung 50 lang ang halaga. Pero masasabi ko, isang bagay tungkol sa channel na to, maraming tao nagsasabi ng overkill o kung ano pa man na dahil lang ginagamit ko ang ₱1,000,000 50 ton rotator para hilahin ang 16 na talampakang Chevy box truck, hindi ibig sabihin na sisinggirin mo ng presyo ng rotator. Sisinggirin mo base sa trabaho mismo. Kaya kahit iPad din ako o maliit na 16 na ton medium duty o itong malaki, walang pinagkaiba, pareho lang ang presyo. Nakakatawa talagang makita na hiilahin yung maliit na bagay gamit ang underlift ni Hawk. Mga isang oras pa bago tayo makarating. Pupunta na ako, babalikan ko kayo mamaya. Okay, so 15 minuto na lumipas at umakyat na tayo ng ilang milya siguro. Umaandar ako ng mga 6 na milya kada oras. At abutin pa ako ng 39 na minuto para makabiyahe ng 17 pang milya. Araw-araw itong nangyayari sa Los Angeles. Isang bagay na nasasanay ka, pero hindi talaga. Nakakainis pa rin talaga. Gusto ko kapag tinatawag ako sa gabi kasi mas maluwag ang daan, lalo na paglampas sa ating gabi. Pero pwede pa rin matraffic. Madalas akong nalilito, pero sigurado akong kasama tayo sa pinakamasamang traffic sa bansa. Nakakadiri talaga. Grabe alas sapat, 11 na, 2 minuto na lang ang layo natin. Nakalimutan ko talagang tingnan ang oras nang sinimulan ko yung huling video, pero pakiramdam ko 2 oras nang lumipas pare. Dapat 15 minuto lang ang biyahe na yon, pero dahil sa LA traffic, naging 4 na beses mas mahaba. Malapit na rin tayo makarating, patulungan na stranded na motorista. Sige, nakikita ko si Homeboy sa loob ng SC Fuels. Magaan lang ang trapiko sa kalsadang to. Kaya kung umatras papasok dito, diretso para makuha siya mula sa harap. Ito ang magiging exit route natin. Hintayin natin umalis ng sasakyan. Oo, tol. Ayos, pwede na tayong umalis. Patayin ang mga flasher. Bro, nakakatawa to. Yung sobrang liit na bagay na yun, siguro doon kasya lahat ng underlift ko doon. Masaya ako na sa SC Fuels ako napunta. Kung alam nyo, malaki itong truck stop. May mga tagahanga akong kumukuha ng litrato. Baka akala ng taong to, yan ang ipinadala nila. Grabe. Kumusta pare? Ikaw ba yung babalik sa Irwindale? Oo. Mukha kang bata pare. Mukha akong bata. Mukha ka ring bata. Hindi na ako ganun kabata. Ilang taong ka na? 37 kaka. 37 ko lang. Hindi nga. Mukha tayong bata. Oh. Gusto ko yung tattoo mo. 4 na araw pala mula birthday ko pare. Talaga? Taurus ako, magtatayo na ako ng 78, 89. 80 o ang pangit nun pare. Sige tol, anong problema nitong bagay na to? Ayos. Anong pangalan nun nandyan? Naglagay ka ng DEF? Oo. Hindi ko sinusubukan paanda rin. Naglagay ka ng DEF sa tangke ng diesel? Oo pare, sinimulan ko lang, para sinimulan ko sabi ko. Tapos suminto ako at hindi ko na ginalaw. Pare, alam ko. Alam mo, madali lang ayusin yan. Kung hindi mo pa nasimulan, i-drain lang nila yon. Oo, alam ko, kaya nga. At Magpa Flush Ka. Ooh. Sig. Kaya hindi ko pwedeng hawakan yun. Parang sinusubukan kong wag paanda rin. Kung gusto mo pare, mukhang pinagpapawisan ka na ng todo. Bukas ang pinto ko. Magpahinga ka lang sa harap. Malakas ang aircon ko. Kailangan ko bang ilipat ang kahon pababa? Hindi mo kailangan nilipat kahit ano. Alam ko, may dala akong wine. May dala kang wine? Ooh, wine. Gusto mo bang tumawa pare? Huwag kang mahiya masyado.
Madalas ko itong makita tulad sa mga kotse na nilalagyan nila ng diesel imbes na gasolina o baliktad. Tapos umaalis sila at hindi nila nalalaman hanggang sa nagmamaneho na sila. Kaya wala yan pare. Ano nga ulit yung tinatanong mo? Mapipilit ba itong bumaba? Kailangan ko ba itong bawasan? Maliit lang ito, pantayin na lang. Ayaw mong isugal pero iaangat ko harap mo kaya magiging ganito. Sige. Mabawasan ko yan. Kaya. Oo, nakuha ko na. Inaayos ko na. Titingnan ko pare. Grabe, ginagawa nila to sa kotse nila. Palagi. Hindi nga pare. Palagi nilang ginagawa yan sa Ford Focus o Honda Civic, nilalagyan ng diesel. Minsan gaya sa Chevron, magkatabi lang ang mga bomba. Hindi ko alam. Sa tingin ko, pinahan. Isang bagay na parang... Ganon. Nakahiwalay ko lang, sabi ko kunin ko na lang at di nila alam. Sa kasamaan pala, nilagyan ng driver ng DEF diesel exhaust fluid ang diesel tank niya. Malaking bawal yon. Kaya yun ang dahilan kung bakit kinailangan ni Pato. Karaniwan, gusto kong paandarin muna ang mga to. Halimbawa, may problema sa radiator. Pwede mong paandarin at ilipat, pero hindi. Hindi ako nagbibiro mga pare, parang bata lang talaga to. Baka kailangan pa natin mag-double pick. Sisilipin ko muna ang axle sa ilalim. Dahil na sinabi ko, bukas ang pinto sa harap pare, pwede ka nang pumasok at mag-relax sa loob. Kailangan mo panatilihin, no? Maandar yan. Hindi, naubusan ako. May mga ginagawa akong content. Talaga? Kaya may sarili akong channel at iba pa. Oo pare, di naman ako pinapansin ng tao, di ba? Hindi ka nahihiya. Wala to. Alam mo kaya malaki ang track ko dito. Kasi specialty ko kapag tumataob ang sasakyan nyo. Ako yung tinatawag kapag may tumaob na sasakyan na stuck o napunta sa kanal. Dahil busy sa trabaho at wala ang regular na tow truck, ako ang pinadala gamit ang malaking truck. Alam mo, pwede kitang makita sa YouTube mo, pati ako rin. Hanapin mo lang ang Pepe's Towing Service. Sa totoo lang, iscan mo na lang yan gamit ang teleponyo mo. May QR code ako. Nasukat ko na, abante na ako. Kunin mo lahat ng litrato na gusto mo pare. Sinabi mo na pina-follow mo siya sa TikTok. Oh, pina-follow ka niya sa TikTok, yung katrabaho kong tow truck operator. Yung katrabaho mo, follower ko sa TikTok. Oh, hello. Uy, tingnan mo, ako meron. Oh, ako yun. Ako si Josh Hulk. Diretsuhin ko na, Josh. Sinabi ko na, pina-follow kita sa TikTok at pati mga tropa na nagdala sa akin doon. Pare, oo. Sinasabi ko sa kaibigan mo, specialty ko ang rollover at mga malalaking trabaho, kaya busy ako. Ako ang magto-tow truck para sa'yo ngayon. Oo, pare, nakikita ko yung iba sa mga ginagawa mo doon. Di ba, tol? Salamat, tol. Pinahalagaan ko. Kasama na to. Kaya magbantay ka na lang. Good luck, kaibigan ko. Hi. What's up, kaibigan? Ayos, tol. Abante ako pa kanan, tapos ililiko ko pabalik pa kaliwa. Alam mo, siguro maabot ko yun kung iikot ako, pero gagawin ko na lang sa madaliang paraan. Ayos yan. Pinikturan ng lalaki ang truck ko at pinadala sa boss niya. Tinawagan agad si boss at sinabing, si Josh yan mula sa Pepe's Tow. Mukhang di ko na kailangan umatras. Mahaba ang underlift ko, tingnan natin kung sapat na ito. Oh, kaya kailangan ko talaga itong i-double pick. Alam mo naman ng mga Chevy, sana nilapit ko pa ang camera. Tatamaan ka talaga pag itinuloy ko pa. Alam mo ba tungkol dyan? Pwede rin ko na mga alisin sa frame. May malalaki at mahahaba akong tinidor para dito. Kunin natin ang mga tinidor ko at subukan kung kasya sila. Kaya itong mga ito ay medyo masyadong makitid. Dito naman ang mga sobrang lapad ko.
Tapos gagamitin natin ang mga spacer natin para sigurado. Para hindi siya dumulas. Ilalagay mo siya ng ganito. Sige, wag na ang spacer. Itaas na lang. Ayos. Lusot na sa bumper a plaka. Tama lang ang lapad kaya di ko na kailangan ng spacers. Pare! Ayos na tayo. Buti na lang at marami akong lilim dito sa ilalim. Kaya gagamitin natin kasama ng Omega Links ko. Papatong tayo sa tuhod. Sa tuhod, gustong gusto ko talaga yung salita na yan, di ba? Papatong tayo sa frame, pabalik sa butas, at papasok sa slot chain dito mismo. Hayaan mong dumaan dito. Ngayon, opisyal na tayong tapos dito. At kapag tinaas ko rin ito, mas hihigpit ito ng kaunti at magkakaroon ng mas malaking puwang dito. Sa ganung paraan, kapag tinaas baba mo ito, hindi ito tatama. Sige. Kapatid, air brake o hydraulic brake ba gamit mo? Pindutin mo ba ang dilaw na knob o lever para sa parking brake? May press brake din ako. Pwede din mo ba i-release at siguraduhin naka-neutral? Wala kang preno ngayon? Naka-neutral na ba ito? Hindi pa. Sige, ilalagay ko muna. Ginamit ko regular na preno. Iniwan ko nakababa. Susubukan ko muna. Ayos ka na. Pwede mo silang patayin. Patayin mo sila. Kita mo yung ibig ko sabihin? Habang inaangat ko, mas lumalaki yung pagitan para sa kadena sa ilalim ng bumper. Ngayon, tanggalin na natin yung drive shaft. Sigurado ako na 3 kawalo yan. Hindi, mukhang 17 yan. Sabi ko na nga ba, 17 nga yan. Kaya mano-mano natin gagawin to. Ayokong pumasok sila at tanggalin agad, kaya... Ayos, isa na ang natapos. Tara, luwagan na yung iba. Uy, hindi masyado maigpit yun. Ngayon, subukan natin, tutulungan kita. Itong isa. Sige, nabuksan na lahat. Walang kasing hirap ayusin ang pudpod na bolt ng drive shaft. Buti na lang, wala tayong ganyang problema dito. Yung underlift na diskarte, habang pumapasok o lumalabas ka, iikot ang drive shaft kasi gumagalaw ang likod na gulong. Kailangan mo mag-ingat dyan. Personal kong kilala ang mga to na nasaktan o namatay pa nga dahil, alam mo yon,
hawak mo yung remote sa tabi mo, tapos yumuko ka at bigla ka nalang masagasaan nun. Siyempre, yung huli, hindi basta-basta maluwag sa dalere. Ayos lang yan. Tapos na. Talagang kalawang na yan, pare. Tapos na tayo dito, kaya siniguro ko na lang gamit zip ties dahil magaan naman ito. Ngayon, mula dito, lalagyan ko lang ng mechanics wire mula dito, paakyat sa butas na ito. Sa ganitong paraan, masisiguro mong hindi mahuhulog ang drive shaft habang hinihila. At ang dahilan kung bakit ginagawa mo ito ay dahil rear-wheel drive ang mga ito. Kung di mo alisin ang drive shaft, pwede mo namang i-google. Pwede itong mauwi sa kapahamakan, lalo na sa malalayong hila ng mga automatic. Patay ang makina ng track kaya walang pumapasok na pampadulas habang umiikot ang mga gulong sa likod. At pwede itong uminit ng sobra, pwede itong masunog, at pwedeng magliyab ang transmission. Maraming pwedeng maging problema, kaya lagi itong tinatanggal. Ngayon, karaniwan mong ginagamit ay strap, lalo na yung para sa drive shaft. Pwedeng gumamit ng strap ng motorsiklo o ratchet strap. Ginagawa ko ito sa sarili kong paraan dahil kaya ko at magaan na ng drive shaft. Kung meron kang half-inch na bolt tulad ng sa Volvo I-Shaft drive shaft, I-Shift drive shaft, o regular semi-drive shaft, mabigat talagang mga yon. Ibalik lang ang mga bolt at washer sa maliit na ziplock, tapos ilagay sa upuang nasa harap ng truck ng customer. Okay, dahil wala itong air brakes, hindi tayo maglalagay ng hangin. Ang huling hakbang ay ang light bar. Ayos na, pwede na tayong umalis. Kailangan na lang ng safety chains. Nasa loob na ang mga driver at ini-enjoy ang malamig na aircon. Lagi kaming gumagawa ng isang huling test para matiyak na hindi matatanggal ang drive shaft tuwing papasok o palabas ako. Hindi to dumudulas. Malayang umiikot ang mga gulong, mga ginang at gino. Handa na tayong lumipad. Sige, naitabi ng mga truck, nakakabit ng safety chains. Pwede na tayong umalis. Oh, grabe, 59 na minuto. At kotse pa yan, kaya malamang mga 1 oras at 10 minuto pa bago ako makarating doon. Dahil sa traffic, sobrang bagal ang truck mo, di lumalagpas na 6 na po. May limiter ba o luma lang ang modelong yan? Ang pangit naman yan, pare. Pinayos ko muna yung akin bago tayo umalis at tinaasan ang power setting. Ang ganda! Siya nga pala, kung gusto mo pare, may wifi ako dito sa sasakyan na to. Ayos lang ako, salamat. Parang dito ka na talaga nakatira sa truck. Hindi. Dahil ako ang nagpapatakbo nito, marami ako inaasikasong pang-operasyon. Marami rin akong admin na gawain, parang mobile opisina na ito. Iyan ang meron ako. Yung trabaho, tulad nitong Blue Yeti na ito dito, meron akong Starlink internet, yung ref ko nandyan lang, at lahat ng electronics at gamit ko. Kaya kung ilabas ang laptop, mag-email at gumawa ng spreadsheets. Grabe. Alam ko, ibig ko sabihin, yung paghihintay ng 1 minuto. Pare, sobrang han ito kumpara sa truck ko. Sobra na talaga. Kung may regular ako maliit na truck o tow truck, pwede ko sanang iatras diretso sa'yo. Hindi na kailangan pang umikot. Mas mabilis sana. Parang gumamit ka ng shotgun para sa lamok.
Sige, halis na tayo. O anyo? Numero 1, 2 o 3? Hindi tayo ng test. Dumating na tayo matapos ng isang oras. Iatras natin to papasok. Pwede mo kausapin si tatay mo. Swerte ka sa akin. Yan ang nakuha ko sa pag-setup ng tripod para sa hero shot. Tatlo ang sakit sa isang kuha, kinakawain ako ng lalaki. Dito raw. Uy, pwede mo bang ayusin ang kama ko? Sorry. Nilinis nila yon para sa akin, pero di nila sinabi. Kaya anong gusto nilang malaman? Gusto nila dito ang pantalan. May numero ba? Oo, pupunta ako dun ngayon. Pupunta ako dyan agad. Sige, tama. Gusto ko yan. Walang problema. Alam ko na, maliit lang itong 16 na talampakang kahon. Pero sabi ko pa rin sa sarili ko, gagawin ko ito ng isang pasada lang. Ngayon gusto na nila tayo. Ngayon gusto na nila tayo sa dulo ng pantalan. Ayos lang! Kaya natin to. Kapag may hinihila kayong sasakyan na dumatras, baliktad ang manibela. Kung gusto mong kumanan, iliko pa kaliwa at vice versa. Ganito dapat kapag umatras. Kunin ko lang aking salamin. Pwede ka bang umatras ng todo o umabante ng kaunti? Siyempre. Sige. Ito ang espasyong kailangan mong ilaan muna para sa sarili mo. Tapos yung natitira ay gagawin mo gamit ang underlift. Sa ganitong paraan kapag tapos na ako, pwede kong i-retract ang underlift ko nang hindi na kailangan galawin pang iba. Sige. Sige po. Saktong-sakto. Kaya, ito na ang huling pwesto. Oo, pare. Nilinis nila ito. Yung hawakan na yan, kita mo kung paano ito tumutulo ngayon. Oo, parang pintang may tagas. Kumusta yan? Sabi ko, ayos na, alam ko na, ikaw ay ikaw. To. Eksakto ako. Tignan mo yan. Sige, buksan mo na. Ligtas yan. Tatanggalin ko ng mga kadena at gamit ko, ayos. Kapag tapos na tayo, iiwan ko na lang dito. Tama? Sige. Parte lang yan ng trabaho.
Sana mas kahanga-hanga ito kaysa sa malamang na naging dating nito. Pero ang laki ng espasyo ko dito, kailangan mo talagang maging tanga para hindi maipasok ng paatras ang sasakyan ko na walang haram dito at ang lawak pa ng espasyo sa unahan. Tama ba yon, Hulk? Hindi impressed si Hulk. Ayan na mga kaibigan, kailangan lang gawin ito sa kabila. Bitawan mo na, itabi mo na mga fork. Ayokong hawakan yan. Alis na kami dito. Anong tinatapos nilang ikarga dito? Malapit na silang matapos. Tandaan, lahat ay pwedeng magkamali. Yan ang DEF tank mo, ang diesel exhaust fluid mo. Hindi ko pa nagagawa magkamali ng ganyan, pero nangyayari talaga ang aksidente. Pwede naman palampasin na lang tong tao na to, wala namang mas bait pa sa kanya. Sana walang nanonood na nagmamalinis o hindi pa nagkakamali ng simpleng pagkakamali tulad niyan. Uy, amoy alak, parang amoy ng wine. May natapon. Lahat ito ay alak. Sobrang grabe. Maisip mo bang manakawan ang lugar na ito? At boom, ibaba natin ang camera. Pumasok ka. Basang-basa. At pagkatapos, boom, bagsak tayo. Madaling diskarte. Ilalabas ko ng forks ko. Papapirmahan ko ang resibo, tapos alis na tayo. Tapos na tayo, ititiklop ko ng underlift. Naitabi na lahat at alis na tayo. Tandaan, nagkakamali tayo kaya mag-ingat palagi. At mag-iingat kayo dyan. Paalam mga kaibigan, sana nagustuhan ninyo. Kung gusto pa ninyo ng content tungkol sa towing, hindi lang recovery o yung G63 na truck ni Josh, sabihin lang at marami pa akong pwedeng gawin na ganito.